Napaka-espesyal po ng gabing ito dahil first time itong ginawa sa ating programa, ang Licensure Exam Coaching for Nurses with Dr. Ray Gapus. At napag-usapan na natin ang 5 konsepto ng Nursing Practice 1 at meron pa atang Nursing Practice hanggang 5. Yes. Pero ngayon, Nursing Practice 2 tayo, Dr. Ray. Tama ka doon, Susan. Ang pagtutuunan naman natin ng pansin ngayon ay yung 5 konsepto na hindi nila kailangang kalimutan o kailangan nila alalahanin para sa Nursing Practice 2. So 5 na naman po ito. 5 na naman ito. Okay. So una dito yung, ito napaka-frequent, no? Kahit siguro nakapikit na yung nurse, alam niyang kailangan niyang kabisaduhin ito. O yung mga mag-e-examine ng July 3 and 4, ha? Take note. Okay. So unang-una yung IMCI, Integrated Management of Childhood Illnesses. So ito yung isa sa mga programa ng WHO in cooperation with our very own Department of Health. At lagi nga itong tinatanong sa mga pagsusulit ng nursing ng mga nakakaraang taon. Kasi importante para sa isang nurse na malaman niya kung paano magre-respond pag ang isang batang below 5 years old ay nagkakaroon ng sakit. So unang tanong natin dito, which of the following statements about IMCI chart is true? Papaliwanag ko lang, Susan. Pagka ginamit po ang IMCI as a protocol, yung kailangang step by step na susundan ng mga nurses at mga doktor, meron tayong color coding na tinatawag. Okay. So bawat sakit ng bata may color code. Pag masyadong malala, pink. Pag meron lang siya ng kondisyon pero hindi malala, yellow. At pag wala siya ng kondisyon at pwede siyang manatili sa kanilang bahay, green. Sino po nagkakaintindihan ng color coding nila? Yung mga nurses and doctors and even midwives, no? So PYG, pink, yellow, and green. So ito kasi ginagamit ito para alam natin kung sino yung una nating pupuntahan. Siyempre pag na-color coded yan ng pink, unahin mo siya kaysa dun sa green. Kasi yung green, pwede yung umuwi sa bahay at magpahinga at doon na gamutin. Okay. Pero yung pink, kailangan ng referral yan. Ang una, dun sa ating options, letter A, when a child's condition is coded pink, he can be treated at home. Papaliwanag ko lang, Susan, no, ano ibig sabihin ng color coding. Yung pink kasi, ibig sabihin malala yung karamdaman. Okay. So, kailangan ng urgent referral. Kailangan i-refer yan sa healthcare institution. Okay, kung saan kailangan bibigyan lunas ng doktor kaagad. Pag yellow naman, so meron siya ng kondisyon, pero kayang magbigay ng gamot ng mga tao sa health center. Okay, they can manage it. Pag green naman, pwedeng home-based care sa bahay. Hindi masyadong seryoso. So yung letter A, ang sinabi niya, when a child's condition is coded pink, he can be treated at home. Mali yun. Kasi pag pink, dapat urgent referral yan. Hospital yan. So, the child can stay at home kung ang coding ay green. So, sino nagsasabi nung code na yon? Sila, yung mga healthy members, the nurses, the doctors, kasi ina-assess muna nila yung bata. May pre-qualifying criteria yon bago ka mag-color-coded na pink, yellow, or green. At nangyari yan, sir, sa loob na ng hospital? Pinag-aaralan ng mga nurses. Takbuhan kami, dala-dala mga anak sa emergency room. So, kanya-kanyang assessment. Kung sino yung na-code na pink, yun ang inuuna. Kaya minsan yung mga magulang, paano ho kami? Alam nyo, huwag kayong mag-worry doon kasi very carefully triaged ang mga pasyente at kikita nila kung sino talaga yung kailangan bigyan ng pangunahing lunas. Kaya pala may nanay nagre-reklamo. Nauna ako dyan, bakit yung inuuna yan? Di ba? Hindi pa rin doon sa nauna. Oo, hindi doon sa nauna. Titignan mo yung kondisyon kasi baka mamaya ito yung inuuna mo ay may mas malala. Color-coded pink pa na yun. Sila nagkakaintindihan. Correct. Hindi natin naiintindihan yun. Okay. Okay. Then yung letter B, when a child's condition has symptoms coded under pink and green, classify the condition under green code. Ito, mali din ito, no? Kasi, pag may sintomas na nakakode sa pink at may sintomas na nakakode sa green, ang sabi dun sa ating guidelines, except for dehydration as a condition, lahat ng nakakode na pink at green na dalawang symptoms na na-classify, dapat i-code mo siya doon sa more severe classification. Okay, so in other words, may isang sintomas na pink ang coding, may isang sintomas na green ang code. So, ano ang final color ko? Doon ka sa more severe. Pink dapat, hindi green. Okay? Sa lahat ng condition except for dehydration. Play safe palagi. Para yung intervention mo, mas intensive kesa doon sa green-coded. A 2-month-old child with a respiratory rate of 60 is classified as pneumonia. Ito, usually nalilito ang mga bata dito. Kasi ang classification ng pneumonia, base lang sa number ng breaths per minute, yung paghinga. Kasi ang normal na paghinga ng bata, depende yan sa edad niya.
Okay. Pag less than 2 months old yon, ang normal is up to 60 breaths. Okay? More than 60 breaths, pneumonia na yon. Pag 2-month-old naman to 12 months old, okay, ang cutoff is 50. Pag more than 50 breaths, pneumonia na yon. From 12 months naman to 5 years, ang cutoff is 40. So dito sa letter C, 2-month-old yung bata, 'di ba? So ibig sabihin, more than 50 siya. Kasi from 2 to 12 months, ang cutoff is 50. Pag more than 50, considered na pneumonia. Yung nakalagay sa C, a 2-month-old child with a respiratory rate of 6 is classified as pneumonia. That statement is right. So ang tamang sagot ay nasa letter C. Okay, at tignan na rin natin yung letter D. A severely dehydrated child's condition is coded green. Pag severe yung condition, it's always coded pink. Oo nga naman. Pink yun. Pink pala, Diba? no? Pink yun. PYG. PYG, pink, yellow, and green. Yan ang mga coding pala dyan. Yes, Alright. okay. So, let's proceed with the next concept, Susan. Pangalawa nating concept ay breastfeeding, pagpapasuso. Mandated by law ito, Breastfeeding and Rooming in Law, RA 7600. Yan panahon pa yan ni President Cory. Yung mga nanganganak, automatic binibigay yung baby sa kanya, sa nanay. Mga pagkakataon din na hindi nila alam kung panis na ba yung gatas ng nanay or sabi ko hindi naman napapanis yung gatas ng nanay, it's always available and at the right temperature. Hindi napapanis ang gatas ng Oo, ina. actually yung gatas ng ina, sa aking pagkakaalam, pwede mo yung ipump, ilagay sa freezer and it could last for 6 months. 6 months? Okay. Hindi totoo yung sinasabi nila na ang gatas ng nanay ay nakadepende sa laki ng kanilang dede. Actually, hindi. Saan yun? Sa kanilang kinakain? Nakadepende yun sa kinakain at the same time, yung tinatawag nating sucking reflex ng bata. Kasi pag nag-suck yung bata, kasi after mag-suck ng bata, may nare-release na hormone at yung hormone na yun nag-stimulate ng breast milk production. Okay. So, yung pagsak ng bata, napaka-importante yan. Ngayon yung mga nanay, in the first 24 hours kasi after delivery, hindi naman nila ma-expect na merong milk production kaagad. So, milk production usually occurs within 48 to 96 hours after delivery. So, ang unang-unang nasisikret sa breast ng nanay, yung tinatawag natin transitional milk. Within 2 to 3 days, meron yon. Then, on the 3rd and the 4th day, meron tayong 4 milk at yung tinatawag natin na colostrum. Ayun, mataas ang immune globulins ng mga yon at maigi yun para sa immune system ng bata. And then, after that, lumalabas yung hind milk. Pag na-stimulate na yung letdown reflex, ang hind milk ang nagpapataba sa bata kasi it's higher in fats. 2 weeks after that, or on the 10th day or more, yan na yung mature milk. Yung mature milk, yun na yung readily available kay on-demand schedule. Yung ginagawa ng mga magulang, minsan ginagawa nilang contraceptive method yung breastfeeding. Pwede naman. It's called lactation amenorrhea method. It's effective for 6 months as long as the mother would usually breastfeed the child 8 to 10 times a day, including at least once at night. Dapat pala alam ng nurse yun. Oo. Alam nila yan. Yung mga male nurses natin, they should know that. Oo. So, ang tanong dito, yung tungkol sa mga types of milk na napoproduce ng nanay. So, the type of milk that is present in the breasts after 2 weeks postpartum is called, is it A, transitional milk, B, hind milk, C, mature milk, and D, colostrum. So, ang sagot natin sa tanong na to, C. Letter Mature C, ang milk. correct. Tingnan mo, hindi tayo masyadong aware na may different kinds para of breast milk. No? Ilang rason na dapat pagkapanganak sa baby, kailangan Dapat talaga, mag-breastfeed na ang mag-breastfeed ang nanay. Too late na pala pag inuwi siya ng hospital. Sinasabi yung first 2 to 3 days na yun, nakuha dapat Kailangan. O mga mothers, Gawin nating advocacy ngayon Oo yan. nga, oo. Hindi lang nagre-review ang ating mga nurses, natututo tayo mga tagapanood at tagapakinig. Okay. Yung pangatlo naman nating importanteng pag-aralan, tinatawag nating treatment ng isa sa pinaka-common na sakit ng Pinoy, TB. So, pag pinag-usapan natin ang tuberculosis, may 4 na classification kasi yung treatment niyan, Susan. Nung time namin, hindi pa ganyan kakomplikado yung treatment. Basta may TB nun, bigay kami ng combination chemotherapy kaagad. Ngayon, may kanya-kanyang kategory yan. For example, pag ikaw ay newly diagnosed at positibo pa yung dura mo sa tuberculosis, no? Category 1 ka. Okay. So, pag category 1 ka, may specific drug ka. Depende pa yun kung anong phase, intensive or maintenance. So, pag intensive phase, 2 months yon, 4 ang gamot. Okay, ang code nga doon is RIPE, no? Rifampicin, INH, pyrazinamide, ethambutol. And after that, 4 months na maintenance phase. 2 naman yung bibigyan na gamot, INH,
okay, and rifampicin.